O nga pala, baka tatanungin niyo ko kung sino yung sources ko ng sinabi na Tatay Digong na kalimutan na lang tayo, magkakalimutan na lang kapag hindi natin iboboto ang kanyang 10 senatorial slate. So ipanoorin niyo si Sir Michael King sa The Hague, kasi si Michael King sa the Netherlands doon siya nakatira. So na-interview niya si Hanadet Avancenia. So ito panoorin natin. May mensahe pala siya ngayon, may mensahe siya. Oh, may mensahe si tatay. Sabi niya, Mm. kalimutan niyo daw siya kung di niyo daw suportahan ang PDP niya. Ay, Straight PDP lang, straight na eh. magkalimutan na lang Oh. daw. Mm. Hi! So yun na nga, magandang umaga sa inyong lahat. It's a Holy Friday, alauna 10 ng umaga dito sa Davao City, Pilipinas. So nasa caption ho natin tsaka sa title na si Tatay Digong ay merong mensahe para sa atin lahat ng mga Duterte, solid Duterte supporter, na kung saan sinabi niya kay Ma'am Hanilit na pinaabot niya, pinarelay niya kay Ma'am Hanilit Avancenia na kung hindi daw natin iboboto yung Duterte ay magkakalimutan na daw tayo, So, kakalimutan na daw natin si Tatay Digong. So yun yung kanyang habilin, yun yung kanyang mensahe para sa ating mga taga Davao. Sa ating mga Pilipino na nagmamahal sa mga Duterte. Nagmamahal sa Pilipinas syempre kasi Duterte equals Philippines, So Duterte equals Filipino people, and para siyang trinity, So Duterte, Filipino, tas Philippines, di ba? So kapag mahal natin ang Pilipinas, ibig sabihin mahal natin ang bayan, mahal natin si Ama Duterte, kasi mahal natin ang mga kababayan natin kapwa Pilipino. So kung mahal natin si Tatay Digong daw, dapat iboto natin ang Duterte, at kung hindi naman daw ay magkakalimutan na. Oo, so kalimutan na daw natin siya. So grabe naman si Tatay, wala namang gano'n, Siyempre iboboto natin, solid Duterte tayo, solid Duterte senatorial slates, and of course kung sino man yung pang 11 and 12 natin, kaya nang bahala. Pero syempre wag naman natin iboto syempre yung mga makaliwang grupo na ando nga sa tropa nila, Pink Klawan, So kasama sila sa senatorial slates, 5, pero 2 lang daw ang hinihingi nila, na at least 2 daw makapasok sa senatorial. So sino ba yun, ang nasa 5 grupo ng ng Unipink or ng Nick Pink Lawan? So it's Leila de Lima, Lokmi Harris, Heidi Acosta, Lokmi Harris, Lok Espiritu, sorry. So Lok Espiritu, Heidi Acosta, Leila de Lima, Kiko Pangilinan, and Pam Aquino. Tapos sa senatorial naman ng alyansa, siyempre andun yung 2 Tolfo, Bong Revilla, Soto, Ping Lacson, Villar, si Villar. So isa yan kasi sa Inondros ni VP Sara. Pero di naman, bahala na kayo dyan, basta kanya-kanya naman tayo ng wala akong karapatan ma-influensya sa inyo. Basta ako parang iboboto ko parang ibig sabihin hindi pa sure. So there's plenty of time pa na para makapag-isip, magninilay-nilay, na dapat ay isipin talaga, or makapag-nilay-nilay pa tayo kung sino talaga yung dapat na iboto natin pandagdag sa ating 10 senatorial slates na prenomote ni Tatay Digong. So ngayon pwede maaaring si Senator Amy Marcos, dahil nga in-endorse siya ngayon ni VP Sara, and of course si Camille Villar. Kahit pa team alyansa itong si Camille Villar, kahit pa Marcos, runs by the blood talaga yung mga budol na mga traidor, na mga traidor, budol, manggagamit, magnanakaw. Totoo naman magnanakaw mga Marcos. Sabi nyo, wala kang ebidensya, wag kang wag kang magbintang. Ang diyan, bakit na sequestered yung kailang mga mansions, 'di ba? Yung kailang mga hotel, yung kailang mga nabiling mga property, mga building sa New York, 'di ba? Bakit sinuli ng Switzerland ba 'yon, ng Geneva, ang pera ng mga Marcos is sinuli nila sa Pilipinas, 'di ba? Diba? Philippine Commission of Good Governance, PCGG. So doon nila sinuli. So bakit na sequestered ang kailang mga ari-arian, 'di ba? Kung hindi naman talaga din napatunayan na lahat 'yun ay ninanakaw, pero dahil nga sa ill-gotten wealth, wala silang proof na sila ay mayaman. Ibig sabihin na parang hindi nila makaya ipaliwanag kung saan nanggagaling ang kanilang mga nakakalulang sobrang yaman.
Kaya nilang bilhin ang mundo, no? Sabi pa, no? Nung nakaraang interview ni Milchanko kay Imelda Marcos. Anyway, going back, no? So yun na nga, mga Marcos, kahit pa nasa dugo na nananalayta yung yung pagiging budulira, Marcos, mga magnanakaw, lahat-lahat, no? Pero in-endorse siya ni VP Sara. So ibig sabihin there's something, no, na baka meron silang closed door na pag pinag-uusapan, maaring kapag manalo si Senator Amy Marcos as senator, pwede niya talagang umpisahan ang tawag nito. Kumbaga, in order to redeem the Marcos kahit paano, although wala naman talaga magagawa, no. I don't know, maliban na lang siguro kung talaga ipakulong niya ang kanyang kapatid. Kung kaya ipapa-impeach, no? Pwede, di pala ipakulong, papa-impeach lang, no. Kasi yung sa yung sa hearing, possible na sabi tama nga si Ma'am Hadet Abansin niya na ik lang ho yun. Kasi naman kumbaga anong mapapaladot, although meron silang may lalabas ng mga pwedeng magamit against, no, sa case, magagamit ang mga abogado na tatadigong sa ICC, magamit na mga statement na nanggagaling doon kila Diwata sa mga sinungaling na mga kampon, no, ni BBM at Tambaloslos. So still, yun nga, pinapakontempt, pero hindi sila takot, no, na makontempt or i-contempt sila ng mga senator natin, kasi alam naman nila na tao ni Lisa Marcos si Chis Escudero, no, yung bartender, pambansang bartender ng bayan, alalay, no, pambansang alalay si Chis Escudero, si Senate President. So sa kanila pala yung nakasalalay ang desisyon, no, kahit pa i-contempt na sila lahat ng senator, as long as yung pinaka may final say talaga dyan ay yung si senatorial, yung Senate President, no, kung pipirmahan niya ang contempt later. So yun lang, so hindi na tuloy. So alam na nila yun, no. Sige, gawa-gawa ka kunyari ng drama na ikaw ay Maka Duterte, gawa-gawa ka kunyari ng drama na ganito ganyan, no, issue na kunyari Maka Duterte ka pa rin. Tapos ipapakontempt mo pa, syempre, no, papakontempt mo. Ayun, so bibilib ng mga tao kasi galing pinakontempt pa si Diwata, di ba? Napaka yun, satisfaction, grabe yung satisfaction level nun kung pinirmahan hayop na Chis Escudero sana, no, kaso wala eh. So tama si Ma'am Handlet Abansin niya, maaring ik lang yun. So I don't know, never again pwede. Basta kay sureball tayo sa 10 senatorial slates. So sabi nga ni Tatay Digong na kakalimutan na lang natin siya kung hindi natin kayang ipanalo, hindi natin iboboto ang 10 senatorial slates niya na Duterte. So ano sa tingin niyo, mga hagala, mga kababayan, mga ka-DDS, ano sa tingin niyo, mga kapwa Pilipino, na sa sinabi ni Tatay Digong na kung hindi daw natin iboboto ang kanyang 10 senatorial slate ay magkakalimutan na lang daw, no? Kasi ganun siya ganyan siya ka simple lang, no, ang kanyang banat, yung kanyang panawagan. Although kumbaga parang ganyang yun parang a hyperbole, no, style Tatay Digong. It doesn't mean na kakalimutan natin talaga siya or kakalimutan niya tayo. Kumbaga yun, ang ibig sabihin nun ay lang, no, sinisigurado niya lang talaga, no, pinaalalahanan niya tayo kung gaano kahalaga ang 10 senatorial election, kasi para yan sa kanyang pinakamamahal na anak. At hindi lang sa kanyang pinakamamahal na anak, sa atin din pala, kasi sa totoo lang hindi naman mamamatay si VP Sara kung ma-impeach siya, sa totoo lang. Oo, hindi siya mamamatay, hindi siya mapipilayan, alam niyo yun. Hindi siya gagaya kaya si J. Corona na stress, na depressed, namatay, di ba? So si VP Sara, strong personality, napaka niyan. So hindi naman sila mamamatay kasi may trabaho yan, abogada yan, no? Meron silang law firm, mga law office, di ba? Isa yun sa kanilang mga negosyo, di ba? So pinagkukunan ng income. So hindi sila mamamatay pag ma-impeach si VP Sara. Alam mo kung sino mamamatay tayo, mga Pilipino. Oo, pero slowly but surely na mamamatay tayo mga Pilipino, kasi nga pwede tayong masagasaan ng mga driver, di ba? Pwede tayong madisgrasya habang sakay tayo ng bus. Bakit tayo madisgrasya? Anong connect dun sa pagka-impeach si VP Sara? Kasi nga pag once domino effect kasi yan, sa impeach na si VP Sara, kasi nga we fail to vote, no, 10 senatoriables. We fail to protect VP Sara from impeachment by not voting, no, all the way sa 213, no, pati si Pastor Apollo Kibuloy hindi daw nila iboboto. Wala, sa totoo lang, wag kayong maniniwala diyan. Yung mga nagko-comment na iboboto doon lang ang Duterte senatorial slate ni Tatay Digong, pero except daw kay Kibuloy tsaka Philip Salvador,
Eh, di totoo yun. Walang, walang DDS. O, walang Solid Duterte na ganong statement to. Kahit nanay ko nga no? Hindi naman kami membro ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi naman kami KOJC member, di ba? Pero ako, personally, di pala. Ibig ko parang personal opinion in the personal na parang analysis, no? Masasabi ko talaga na sobrang parang kung alter ego ni Tatay Digong si Senator Bongo. So Tatay Digong is equivalent to Bongo. So si Pastor Apollo Kibuloy naman is siya parang sanggang dikit siya, no? Oo, kumbaga isa siya sa backbone ni Tatay Digong itong si Pastor Apollo Kibuloy at ng kanyang membro ng KOJC pangkalahatan, kasi sa totoo lang itong KOJC hindi naman talaga yan yung Pastor Apollo Kibuloy tapos mga tauhan, kasi pala yan sila, patas pantay-pantay pala yung mga yan. Oo, wala nga, hindi pala nila parang tinuturing na amo or alam mo yun, tawag dyan, parang clergy laity style na form of community, parang gano'n, no? Tama yung pinakasabi ko dito. Anyway, so yun, bali yan sila, no? Wala kang, kumbaga pantay, no? So ibig sabihin, pag sinabing Pastor Apollo Kibuloy, pangkalahatan na yan, no? Mga KOJC member. So kahit nanay ko, no, iboboto niya si Pastor Apollo Kibuloy, kasi nga nakikita namin talaga na ang serbisyo publiko ni Tatay Digong is serbisyo publiko na rin ni Pastor Apollo Kibuloy, kasanggang dikit, no? So yan sila, isa yan sa napakalaking talaga ambag, no, dito sa Davao City. Wala tayong pag-usapan yung tax, wala tayong pag-usapan yung mga trabahong kanya na napoproduce, yung kailang mga scholarship 1,000, hindi bababa sa 1,000 scholarship ang kanilang eskwelahan. Doon pa lang, no? Tsaka grabe, if I'm not mistaken, 100% passing rate ng Jose Maria Colleges. Oo, sa law. Sana matalino, no? Galing. Anyway, kita niyo naman si Attorney Torion, di ba? Ang galing ni Attorney Torion, di ba? Ang galing. Napakatalino. So, marami silang ambag, no? Marami. Sobrang laki ng ambag talaga ng KOJC. Saka, syempre, may mga feeding program yan sila, may mga outreach, no? Yung kailang KOJC sa kanilang simbahan. Hindi lang talaga sila showy, hindi naman sila kagaya ng iba kasi diyan na masyadong photo ops, di ba? Anyway, so yun lang ang message sa Tatay Digong sa atin, na pag hindi boto yung 10 senatorial slate, so magkakalimutan na lang. Okay, balikan natin si BP Sara. So yun ang so kung si BP Sara ay may impeach, no, if you fail to protect BP Sara by not voting or by not securing the 10 seats of senatoriables, no, na in-endorse ng Tatay Digong, so hindi si BP Sara mamamatay, no? Tuloy ang buhay nila, mga Duterte, Zimmerman, Carpio family, kasi nga mga law offices nila, meron silang mga pinakukunan na income, no? So tuloy ang buhay nila as a private citizen. Samantalang tayo, mga Pilipino na umaasa sa serbisyo publiko ng ating mga gobyerno, tayo mamamatay, no? Slowly but surely, no? Little by little mamamatay tayo. So yun na nga, no? Bali maaaring habang doon tayo ng bus, nadisrasya yung bus natin, ubos lahat, no? Kasi nga yung driver pala na nagdadala sa atin addict, kasi ba hindi na bawal ang droga, di ba? Ganun talaga, ang dami talagang ang dami mga posible talaga na mangyari dahil sa wala ng Duterte na namumuno sa bayan natin. So yun, no? So mahal na Tatay Digong ang bayan, kababayan, lupang sinilangan, basta mahal niya ang buong Pilipinas at mga Pilipino. So gumawa siya ng meron siyang isang anak ngayon na i-offer niya sa atin, di ba? Sakripisyo ulit 'yon, di ba? Sinasacrifice niya. Di ba dapat ikaw ay tatay, dapat ang isipin mo yung magandang future ng iyong anak. Pero wala, ito anong magandang future ang ibibigay niya sa anak niya, di ba? Wala hindi magandang future 'yan. Daming problema, NPE pa lang ang dami, di ba? Oh, mga addict pa lang, mga kriminal, di ba? Mga politiko pa na mga kurakot, yan isa yan sa pinaka no, malaking tawag nito, hamon sa buhay ni BP Sara kapag siya naging pangulo. So walang hindi maganda ang buhay ng presidente, except kay kay Bongbong Marcos. Ngayon masarap talaga buhay niya kasi manhid, no? Ikaw ba na may lango, di ba? Sa kung anumang mga hindi magandang mga substances, di ba? So hindi ka makakaramdam ng hiya, hindi ka makakarinig ng mga daing, at hindi ka makakikita ng mga taong naghihirap, di ba? Kasi ka nga, lutang, ay ibig sabihin na lango, no? Manhid. So pag sa makakaya ni Tatay Digong tsaka ni BP Sara magiging pangulo, so talaga yan, stressful. Pero wala silang magagawa kasi sabi nga ni Tatay Digong kay BP Sara,
you are born and destined to become a public servant, whether you like it or not. So that's the 30 side of you. Di ba? Tama yung sinabi niya. Sabi yun. Pasag yun ang sinabi, no? So, hindi, whether you like it or not, accept it or not, na nananalaytay sa iyong dugo ang pagiging Duterte, na kung saan ipinanganak ka sa mundo para maging public servant, tagapagligtas ng sambayanan at maging ng buong mundo. So that would be all, no? I don't know kung agree ho kayo sa aking sinasabi. O nga pala, baka tatanungin niyo ako kung sino yung sources ko ng sinabi ni Tatay Digong na magkakalimutan na lang kapag hindi natin iboboto ang kanyang 10 senatorial slate. So ipanoorin niyo si Sir Michael King sa The Hague, kasi si Michael King, no, sa the Netherlands doon siya nakatira. So na-interview niya si Hanadet Avancenia. So ito panoorin natin. Si Ma'am, oh. May mensahe pala siya ngayon, may mensahe siya. Oh, may mensahe si tatay. Sabi niya, Mm. kalimutan niyo daw siya kung di niyo daw suportahan ang PDP niya. Ay, Yeah, straight PDP lang, straight na eh. magkalimutan na lang Oh. daw. Mm. Hi! Ma'am, galing na naman all over the world. Tapos kami ng Mm. kasi memorize ko pa ang Psalms 23. The Lord is my shepherd. Dalawang beses I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. Amen. He leadeth me beside still waters. He restored my soul. He leadeth me the path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and staff they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Dalawang beses ko yan. Surely goodness and mercy. Sabi ko, hindi maybe ha, surely. Surely goodness Amen. Nag-call mo, and ma'am? mercy Nag-Bible siya. study? Nag-sharing mo, ma'am? Memorize ko man kasi yan. Favorite ko kasi yan. Tsaka yung niya, yung tawag. Kumusta yung tulog, ma'am? Kanang okay lang ka raw namin yung Okay, pakiramdam niya. Yung mababait yung mga yung bago na Staff? na guard dyan. Duterte rin yun, ma'am. Di ba Lahat yung sabi sila. sa akin, yung malangtangkad na lalaki? Oh. Ma, Duterte. Yeah, lahat sila, lahat ng empleyado. nandito sa salamin kasi sabi ko, hi, sabi Yeah. nila, alam nila, sinabi niya ako, chop suey daw, nilulutuan ko. Chop suey. Ibig sabihin mo, nakataon na siya Pagkaon. Ma'am, sa terminal ng ticket, alam na nila kung saan kami pupunta. Alam na nila. We know, you go to Duterte. Okay, Yeah. we give you the ticket. Malita pa, ma'am, yan o. Ma'am, pwede pakiulit Ma'am, pakiulit yung message ni tatay. sa Yeah. taong bayan. Kalimutan nyo lang daw siya kung hindi nyo suportahan yung PDP niya. Allah, suportahan na natin yan. PDP Yes. niya, sabi ko. Yeah. Palangga talaga na niya. Sabi ko, this time. Yes, PDP. Pag majority, Ma'am, kumusta ka? Marag malipay na dito karon. Ma'am, gwapa kay hair, ma'am. Yung hair. Lagi siyang pumalis. Kasi kaya ma'am, kumusta ako? Okay lang siya. If somebody will give Ma'am, somebody will give you a gift from Austria. Uy, ate. Wow. Oh, the birthday ni Ate Kitty last Wow. That's the hug from Ate Kitty. Yeah. Ay, may nakulong. Salamat. Ay, nakulong. Thank you, ha. That's so sweet. Yes. Maraming salamat. Kayo nang pampalakas talaga sa amin. So, Yes, ma'am, all the way, ma'am. Kilala niyo to si tatay, ma'am. May dog pa. Noon, Ma'am, kaya mo Is pagbitbit that eh. for him? That's for him. Ano ma'am? Austria. Austria, ma'am. Meron pa magpapicture. Salamat. Your husband is still here, ha? Always support them. Yes, Ano ma'am. ma'am, padayon nga mensahe sa mga supporters ni tatay at sa mga
Pilipino kanunay na kanito rin. Mga bago ni sila Oh, karon. kaya nga eh, bago yung kain. Wala yung kahapon. Sweden, Norway. Salamat ka. Maraming salamat. Spain. Maraming salamat. Sinabihan ko nga siya eh. Sabi ko, alam mo, Pilipinas, ma'am, from Surigao. sinabihan ko siya, sabi ko, na-impress ako sa mga taong nasa labas. Malamig sa labas, minsan umuulan, minsan mainit. Pero miski na hindi kanila makita, nandyan pa rin sila. Oo nga. Sinabihan ko siya. May aalis, may pupunta na Yes, ma'am. Ma'am, ano masasabi niyo, ma'am? Hanggang 6 na lang kasi dito, pero ma'am, meron na pong Duterte Forest. Yes, ma'am. After 6, doon lang kami pupunta, ma'am. Forest. Dito, ma'am, 2 minutes walk, 3 minutes walk. Ang ganda rin, ma'am. May table din. May table. Yes, ma'am. Kami, ma'am, gahapon. Yes. Doon kayo kahapon. Ikan ni Diri. Opo. May Duterte Forest na po. Kami ng banag doon, meron ng Yes, muskitero, ma'am. banig, lahat. Kompleto, ma'am.